Alright, hi guys. Good evening. Good evening sa inyo lahat na nandito today. So before we start, lahat muna kayo mag-attendance. Ito po, send ko sa chat box natin yung link for the attendance. And kahit yung mga kakadating, ito po, send ko na lang din sa chat box natin sa Teams yung link for the attendance po. Sige, mag-attendance muna kayo. And pagtapos na kayo mag-attendance, done attendance na lang din sa chat box natin para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Okay, so good. Para dun sa mga nakapag-attendance na. Ayan. Pero dun sa mga kasama natin, yung mga kakadating, sige, mag-attendance muna kayo. Yan po, sinend ko na sa chat box natin yung link for the attendance. Sige, mag-attendance muna and pag okay na kayo, then attendance ng sa chat box, okay? Para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos nang mag-attendance din. Okay. Ayan. Sige, so now, habang nag-attendance yung iba nating mga kasama, oh, that's okay, Miss Bernardine. Okay lang po. Mhm. Sige, sige po. So, para dun sa mga kasama natin, ano yan, Miss Marie? So, kung sa recording niyo yan, dear, wala ako nung link ng recording niyo, ha? Sa week 2. Pwede mo siyang i-message kung sa recording. Pero sige, kung ano man yon, yes, you can share dyan sa chat box natin kung ano yung question mo regarding sa week 2 ng inyong training. Okay? Pero sa week 3, I mean sa training natin for today, for day 13. Ayan, welcome po sa ating training today. Ito yung day 13 ng inyong pong virtual training naman. So, by the way, para sa training natin for today, pag-aaralan natin yung taxation. Okay? Para dito naman po, mas magkaroon kayo ng knowledge pagdating sa taxation. Kasi guys, pag mag-o-offer kayo ng service sa ibang mga bansa man po, kailangan may knowledge din kayo pagdating sa taxation nung mga bansa na pag-offer nyo ng service as a bookkeeper, virtual assistant po. Oh, pero tanungin ko na lang din kayo mismo guys. Kayo ba na mga guys, magtatrabaho din to bilang isang virtual assistant. Nagbabalak din ba kayo mag-offer ng service sa mga client po natin as a bookkeeper virtual assistant? Sige. Yes or no sa chat box, guys. Nagbabalak din ba kayo mag-offer ng service sa iba't ibang mga client natin from different countries? Yes or no sa chat box po. Mhm. Oh. Miss Marie, may link ka ba? May link ka ba nung hold on. May link ka ba nung nyo? Yung para sa week 1 nyo? Baka iba lang yung nailagay doon. Eh, pero i-confirm ko na lang sa IT namin. Sige, pa-send nga ako nung link, dear. Ayan, pa-send ka ako nung link, Miss Marie. Oo, para ipa-confirm ko sa namin.
Sa IT, ayan. So, thank you so much sa mga nag-share. Share mo, send mga dito, Miss Marie, ha? Ayan. So, para dun sa mga kasama naman natin. Okay. Ayan. So, yes, sabi naman ng mga kasama naman natin, di ba? Willing din sila at saka gusto din nilang mag-offer ng service sa mga client natin from different countries. Tsaka bakit naman hindi, di ba? Opportunity yon, di ba? At saka, kung pwede naman tayo mag-offer ng service sa mga client natin from different countries, why not, di ba? So, kaya ngayon po, today, pag-aaralan po natin yung taxation sa Australia at saka dito po sa Canada para po mas magkaroon kayo ng knowledge dito sa sa taxation dito po sa Australia and sa Canada. Pero bago tayo mag-dive in sa topic natin for taxation, tignan ko nga muna guys kung may mga idea or may mga knowledge na kayo about sa dalawang bansa na to. Okay? So unahin natin dito sa Australia muna. So guys, here in Australia, and thank you Miss Marie. Here in Australia guys, ano po ba yung language na ginagamit nila dito? Sige, chatbox nga. Sige, chatbox guys. Here in Australia, o yung mga kakadating po ito po, send ko sa chatbox natin yung link for the attendance. And Miss Marie, sinend ko na yung concern mo sa amin pong management naman. So wait mo na lang din ha, baka tomorrow na din ma-update yung regarding dyan. Okay? Okay, so here in Australia, ano ba ang language na ginagamit po nila dito guys? Okay. So, sabi ng mga kasama po natin, tignan natin yung mga sagot ng mga kasama natin. Okay, English, very good. So, good job. Kasi tama naman po yung mga sinishare niyo dyan, guys. Yung language na ginagamit sa Australia, English. Pero para mas magkaroon pa kayo ng idea about dito sa bansa na to, i-share ko sa inyo yung mga key fact about sa Australia. So, ang bansang Australia, ang official name ng bansa na to ay Commonwealth of Australia naman po. Now, dito sa Australia kasi, ang kanilang capital po is Canberra and meron po sila ditong 27,141,300 na population as of February 2026 naman po. Now, dito po sa Australia, ang official language na ginagamit dito English. So, ibig sabihin nun, kung mag-offer man kayo ng service sa mga Australian client natin, pwedeng-pwede. Kasi hindi din kayo mahihirapan guys, kasi English din yung ginagamit ng mga Australian client po natin. Okay? And yung currency nila dito guys ay Australian dollar po. And pagdating sa government nila guys, so form of government naman nila dito is Federal Parliamentary Democracy Commonwealth of Realm naman po. Okay? So, pag sinabi kasi nating federal, ibig sabihin yan guys, pagdating sa government nila, hati yung power. Pagdating sa kanilang state government at dun sa national government po nila. And for parliamentary democracy, dito kasi sa Australia guys, may king sila dito. Okay? And meron din sila ditong area na 2,969,906 square miles naman po. So, ganyan naman kalawak yung area po dito po sa Australia. Now, kung nagbabalak kayo or nag-iisip kayong mag-offer ng service sa mga Australian client natin, pwede. But,
Meron po silang iba't ibang time zone dito. Okay? So, kung gusto niyo pong mag-offer ng service sa mga Australian client natin, make sure na dapat aware din kayo pagdating sa kanilang time zone din naman, guys. And para pala may idea kayo, guys, para may idea kayo, meron ako i-share sa inyo na interesting fact about sa Australian time zone naman po. So, dito kasi sa Australia, guys, some state dito sa Australia, nag-a-adjust yung clock nila forward during yung warmer month para ma-extend yung evening daylight nila, guys. Okay? So, dito kasi sa Australia, yung mga nanggaling sa BPO industry, alam ko aware kayo dito. Sa Australia kasi, every first Sunday po ng October, dito sa Australia, nag-uumpisa po yung tinatawag nilang Daylight Saving Time. Nag-uumpisa yan ng 2 a.m. ng local time ng Australia po. And natatapos naman yan ng first Sunday po ng April, 2 a.m. din ng local time nila. So, yan po yung interesting fact about dito po sa Australian time zone naman po. Okay, ngayon, bukod pa dyan, tapos na natin pag-usapan ang Australia. Ngayon naman guys, dito naman tayo sa Canada. Okay, so Canada naman tayo guys. So, tingnan ko nga kung may knowledge kayo or idea kayo dito po sa Canada naman. Chat box guys. Ano naman po ang mga languages na ginagamit dito sa Canada? Sige, chat box. Guys, here in Canada, ano po ba ang mga languages na ginagamit po dito sa Canada po? Sige, tignan ko nga kung may knowledge kayo or idea. Dito sa bansang Canada naman. Okay, so there we go. Ayan. So, sabi ng mga kasama natin dito, guys, French, English. Ayan. Sabi ng mga kasama po natin, which is, tama naman. Okay, tama po yung mga shinare niyo po dyan. Okay? Ayan. Pero ngayon, guys, sige, para po mas magkaroon pa kayo ng knowledge about dito po sa bansang Canada, sige, share ko sa inyo yung iba pang mga key facts about sa bansang Canada po. Okay? So, ang official name ng bansang Canada kasi ay Canada. And yung kanilang capital naman po, we have Ottawa naman. And dito po sa Canada, meron kasi sila ditong 373,240 na population as of February 2026 naman po. Now, dito po sa Canada, tama kayo. Ang official languages na ginagamit dito, English, French, ayan. And dito sa Canada, ang currency naman po nila dito is Canadian dollar. So, ibig sabihin nun, kung nagbabala kayong mag-offer ng service sa mga Canadian client po natin, pwedeng-pwede din. Kasi malaki din yung pwede nyong maging income po dito. And pagdating sa form of government din nila guys, is federal parliamentary state naman po. So, ibig sabihin nun, pag sinabi kasi nating federal, ibig sabihin yun guys,
hati yung power pagdating sa kanilang government. Kasi hati yung power po dun sa kanilang mga national government at dun sa provincial government naman po nila. And dito kasi sa Canada, meron dito guys, for parliamentary state, dito din sa Canada, may king din sila dito. Okay? And meron din po sila ditong area na 3,849,674 square miles naman po. So, ganyan naman po kalaki yung area po dito po sa Canada. Now, bukod pa dyan, okay, ayan. Since na-share ko na sa inyo yung mga key facts sa bansa po na ito dito po sa Canada. Ngayon naman po kung nagbabalak kayo or nag-iisip kayo guys mag-offer ng service sa mga Canadian client po natin para lang aware kayo, meron din pong iba't ibang time zone po dito. So, syempre, kailangan aware din kayo dyan guys para hindi din kayo magkaroon naman po ng difficulties or problem kapag kukuha kayo ng mga Canadian client naman po. Okay? Pero tanungin ko na lang kayo personally para mabigyan ko kayo ng tips dito, guys. So, question. Kapag kayo ba magtatrabaho na bilang isang virtual assistant, guys, ano ba yung mga prefer ninyong schedule? Pang-umaga ba yan? Pang-hapon or pang-gabi? Sige, chatbox nga. Kapag magtatrabaho na kayo bilang isang virtual assistant, ano ba ang mga prefer po ninyong schedule po? Pang-umaga ba yan? Pang-hapon or pang-gabi? Okay, so tingnan natin yung mga shinare ng mga kasama natin. Yung iba po dito, gabi, gabi and umaga. Yes, willing mag-umaga and panggabi yung mga kasama natin. Sabi naman ng iba natin kasama, panggabi po para walang maingay. Morning schedule naman talaga. Yung iba nating kasama po. Or late night till morning din naman po. Yes, di ba? Afternoon. Pero kung umaga naman, flexible naman din daw si Miss Pat. Hapon or gabi? Okay, well, or it depends po, guys. Para hindi kayo malito pagdating sa schedule natin, okay? Trainer, bakit mo ba tinatanong kung ano yung prefer naming schedule? Para mabigyan ko nga kayo ng tips, okay? Ganito yan. Kasi kung ang gusto nyo pong schedule, guys, ay pang umaga or pang hapon, pwede kayo mag-offer ng service sa mga Australian client po natin. Kasi guys, sa Australia at dito sa Pilipinas, 2 hours lang yung pagitan ng oras natin. Ibig sabihin nun, yung umaga sa Australia, umaga din dito sa Pinas. Okay? Now, kung ang gusto nyo naman guys is yung trabaho natin pang gabi, pwede naman kayo mag-offer ng service sa mga Canadian client naman natin. Bakit? Kasi sa Canada, dito sa Pilipinas, 12 hours yung pagitan ng oras natin. Ibig sabihin nun, yung umaga sa Canada, gabi dito sa Pilipinas. O, ulitin ko para hindi nyo makalimutan. Kapag ang gusto nyong trabaho pang umaga or pang hapon, pwede kayong mag-offer ng service sa mga Canadian client po natin, sa mga Australian client. Pag panggabi naman po, Canadian client naman po. Okay? And ang maganda pala sa mga Australian client din natin, guys. Mostly hanggang 2 p.m. lang pag nag-work tayo sa kanila. Kasi nga, di ba? Meron din po tayong mga time difference kahit na sinabi nating pang umaga po or parehas po na umaga. Okay? So, pag umaga or hapon, Australian client ang pag-offer nyo ng service and panggabi, Canadian client naman. Tapos ko nang may share sa inyo yung pagdating po sa iba't ibang time zone. Okay? Ngayon naman po, dito tayo sa taxation. Pero bago tayo mag-dive in sa taxation ng dalawang bansa na to, tingnan ko muna kung may mga idea na kayo about sa taxation natin sa Pinas. So guys, chatbox nga. Here in the Philippines, saan ba napupunta yung mga binabayad nyo sa tax? Sige, chatbox nga. Here in the Philippines, saan ba napupunta yung mga binabayad natin sa tax po?
Sige, chat box po. Here in the Philippines, saan ba napupunta yung mga binabayad niyo sa tax, guys? Alam niyo ba kung saan napupunta yung mga binabayad natin sa tax? Mhm. Okay, so wait lang. So, sabi ng mga kasama natin, check natin yung mga shinare nila. Sabi ng mga kasama natin na pupunta po sa bulsa. Kaninong bulsa yan, Miss Beth? Sa government po. Yan. Okay, sa buhay po. Unfortunately, 'di ba? Sa government projects, sa mga public roads, but sa mga bridges po, sa maleta, kaninong maleta yan, tier? Sa sweldo po ng government employees, sa projects, sa flood control, unfortunately, sa infrastructure, sa sa government sana, sabi ng mga kasama natin, 'di ba? Sa ayuda po, yes, o din. Taxation, blood of the government din naman po sa mga government project, sa payroll ng government, employees din naman po, mga government project, yung mga hospital, bridges din naman guys, yes. Okay, sa maleta, sa social services po, 'di ba? So, thank you so much. Tama naman yung mga shinare niya dyan, 'di ba? Diyan po napupunta yung mga pinabayad natin sa tax. Pero dapat talaga, guys, pagdating sa taxation, dapat yung mga binabayad natin sa tax, dapat bumabalik din sa atin yan ng mga taxpayer. Okay? Ayan. Pero ano nga po ba yung taxation trainer? Well, ang taxation, yan po yung method na ginagamit ng government natin para makapag-impose po sila ng taxes sa atin pong mga individuals, mga businesses, or mga organization para makover yung public services and expenses ng gobyerno po natin. Okay? Now, pagdating sa taxes, guys, typically kasi nako-collect yan in various form kasi meron kasi tayong tinatawag na income tax, sales tax, property tax, corporate tax, and pagdating sa taxes kasi natin, gaya nga nasabi nyo, ito kasi guys, essential to for running our country and supporting our economy din naman po. Now, pagdating sa taxation, meron kasi tayong dalawang uri po ng taxes. Una, meron po tayong tinatawag na direct taxes, guys. Pag sinabi nating direct taxes, yan po yung uri ng tax na kung saan diretso nating binabayaran sa government. Okay? Pag sinabi nga nating direct taxes, yan po yung uri ng tax na kung saan diretso po nating binabayaran sa government po. O ngayon, tanungin ko kayo guys. So, chat box. Dito po. For taxes, guys, or for direct taxes, magbigay nga kayo ng example ng tinatawag nating direct taxes po. Pag sinabi nga nating direct taxes, yan yung uri ng tax na kung saan binabayaran po natin ng diretso sa government po. Okay, sige. So dito guys, magbigay kayo ng example nga ng tinatawag nating direct taxes, yung binabayaran nating diretso na tax sa government po.
So, withholding tax, yes. Yung buwis po sa lupa, ano pa? Ano pa? Percentage tax, yes. Yung mga withholding tax naman po natin, property tax, yes. Capital gain tax, very good. Those are example ng tinatawag nating direct taxes, corporate tax, ganyan. Kasi yan po yung uri ng tax na kung saan diretso po nating binabayaran sa government. Okay? Pero yan po yung unang type pa lang ng tax natin, guys. Kasi meron din tayong pangalawang uri ng tax, yung tinatawag naman nating indirect taxes. Ang indirect taxes naman, ito yung uri ng tax na kung saan hindi nyo namamalayan nababayaran nyo dun sa mga napurchase nating mga goods or services. Yung example niyan, guys, we have like sales tax. Ganon. Okay? Ayan. So, yan po yung mga uri ng tax po. So, tapos na tayo dyan forgetting sa taxes natin. Ayan. Pero, dito muna tayo sa ano. Tignan natin yung difference between Australian and Canadian taxation po muna. So, unahin muna nating alamin or kilalanin yung government structure and tax authority ng dalawang bansa na to muna. Okay? So, dito kasi, both Australia and Canada's government structure is federal parliamentary system. So the federal system divides power between national and regional government, while the parliamentary system elects the prime minister and holds them accountable to the elected parliament naman po. Now, dito kasi guys, yung mga provinces kasi dito sa Canada, they have more autonomy compared po sa Australian state sa pag-impose ng taxes. Mamaya, malalaman niyo kung paano yan or bakit. Okay? And dito po sa Australia, meron kasi dito yung ATO. Yan yung Australian Taxation Office. So, sila po kasi yung nangongolekta po ng tax dito po sa Australia. Sa Canada naman, meron naman dito yung CRA. Yan po yung Canada Revenue Agency. And sila naman po yung nangongolekta ng tax dito naman sa Canada. Now, guys, kung sa Australia meron pong ATO, sa Canada may CRA. Now, how about here in the Philippines? Sino naman ang tax authority dito sa Pilipinas? Sige, chat box. Sino dito guys sa Pilipinas? Sino ang tax authority natin dito sa Pilipinas po? Kilala nyo ba? Very good. So, sabi ng mga kasama natin, BIR. Yes, ang BIR po. Sila po yung nangongolekta po ng tax dito sa Pilipinas. Very good. So, good job. Thank you sa mga nag-share ng answer nila. Okay. Now, tapos na tayong pag-usapan yung government structure and tax authority. Ngayon, alamin na natin yung difference ng taxation sa Australia at dito sa Canada. Okay, so unahin muna natin sa ano, income tax nila. So mag-start tayo sa income tax dito sa Australia po muna. So makinig na. Well, dito po sa Australia, yung income tax nila, kinakalculate po yan based po dun sa taxable income ng individual po dito. Okay? So, dito po, sa income tax nila guys, may tax bracket po sila. Pero, bago po natin ma-apply yung tax bracket, kailangan muna natin matanggal yung mga allowable deduction po. So, dito kasi sa Australia, ang ATO, gumagamit sila ng progressive tax rate system. Ibig sabihin nun, the more na tumataas ang income mo, the more na tumataas yung tax rate na kailangan mong bayaran. So, ngayon guys, ito yung sample natin. So ito po yung ano 2025 to 2026 income tax rate po ng mga residente dito po sa Australia. So itong nasa screen nyo, annual to guys. Ulitin ko, itong nasa screen po natin na tax rate guys, annual po ito. Okay? Now sa first bracket, kapag yung individual dito guys,
kumita na mula dito 0 to 18,200 Australian dollar. Sa first bracket kasi guys, wala pa pong tax yan. Now, second bracket. Kapag kapag ang individual kasi dito guys, kumita na ng mas mataas sa 18,200 Australian dollar na umabot pa hanggang 45,000 Australian dollar po. Sa second bracket kasi natin, meron na yung 16% na tax rate on income over 18,200 Australian dollar din naman po. Next, sa pangatlong bracket naman po natin, kapag yung individual naman natin guys, kumita na ng mas mataas sa 45,000 Australian dollar na umabot pa hanggang 135,000 Australian dollar yung kanilang kinikita. Sa pangatlong bracket kasi natin, may fixed amount na yan guys na 4,288 Australian dollar. Plus, meron pa po yung 30% na tax rate on income over 45,000 Australian dollar din naman po. Next, sa pang-apat na bracket naman natin, kapag yung individual naman dito kumita na po ng mas mataas sa 135,000 Australian dollar na umabot pa hanggang 190,000 Australian dollar po. Sa fourth bracket guys, meron na yung fixed amount na 31,288 Australian dollar. Plus, meron pa po yung 37% na tax rate on income over over 135,000 Australian dollar din naman po. At panghuli, yung fifth bracket guys, basta mas mataas na sa 190,000 Australian dollar yung kinikita ng individual dito, basta mas mataas na dyan. Sa fifth bracket natin, may fixed amount na yan na 51,638 Australian dollar plus. Meron pa po yung 45% na tax rate on income over 190,000 Australian dollar din naman po. So, yan po yung tax bracket. Okay? O, ulitin ko, annual po itong nasa screen po natin. Ngayon, trainer, paano po i-calculate yung income tax dito sa Australia? So, i-calculate natin guys. Pero una, kailangan muna natin i-determine or alamin kung magkano yung total po na kinita ng individual natin. Okay? Ah, 'Di ba? Oh, malalaki at saka mataas talaga ang ano nila dito, guys, income tax na called si Miss Beth, okay? Pero guys, for example, so let's assume na yung individual natin siya, guys, meron po siyang kinita or may accessible income siya na 65,000 Australian dollar. So, saan nanggaling yung trainer? O sabihin natin yung 60,000 Australian dollar kinita niya sa sahod niya, ganyan. And then yung 5,000 Australian dollar, kinita niya sa mga interest from bank account and rental income from property naman po. So kaya naman, may total siya na 65,000 Australian dollar. Ngayon, di ba sabi ko nga sa inyo, bago po natin ma-apply yung tax bracket, kailangan matanggal muna natin yung mga allowable deduction. Now, for example, sabihin na lang natin meron siyang deduction na 5,000 Australian dollar. Para saan yan, trainer? Para sa mga work-related expenses, guys. Okay? Ayan. Ngayon, ibabawas natin yan, guys. Okay? So, dito guys, ay bawas muna natin. So, 65,000 Australian dollar minus yung deduction po natin na 5,000 Australian dollar. So, ang magiging total accessible income natin after ng deduction, 60,000 Australian dollar na po. So, natanggal na yung deduction. So, pwede na natin i-apply yung tax bracket. Okay? Let's start na. Now, sa first bracket natin, ulitin ko, dito nga po, kapag ang individual dito kumita from 0 to 18,200 Australian dollar, wala pa po silang babayaran na tax rate. Pangalawa, kapag yung individual nga dito guys, kumita na ng mas mataas sa 18,200 Australian dollar na umabot pa po hanggang 45,000 Australian dollar yung kinikita. Sa pangalawang bracket naman po, meron na po yung 16% na tax rate on income over 18,200 Australian dollar din naman po. Okay? Ayan. Ngayon, tanungin ko muna nga kayo guys. Chatbox nga muna tayo. Magkano nga ulit yung total accessible income natin guys after ng deduction?
Sige, chatbox. Magkano nga ulit yung total accessible income natin after ng deduction? Sige, chatbox. Magkano nga ulit yung total accessible income po natin after ng deduction? Very good. We have, very good, 60,000 Australian dollar po. So, saang bracket pasok yung total accessible income natin? Sa tax bracket na na-discuss ko kanina. So, saang tax bracket nga po pasok yung atin pong accessible income? Sige, tignan ko nga kung nakikinig kayo. Saang bracket? Okay, so check natin. And anong sabi ng mga kasama natin dito? Very good. It's third bracket, guys. Very good. Kasi yung third bracket ka natin, kapag yung individual natin, guys, kumita na ng mas mataas po sa 45,000 Australian dollar na umabot pa hanggang 135,000 Australian dollar po. Sa third bracket kasi natin, may fixed amount na yan, guys, na 4,288 Australian dollar plus may 30% pa na tax rate on income over 45,000 Australian dollar din naman po. Okay? Now, trainer, ba't ganon? Bakit sa third bracket natin may fixed amount na po siya? So, may rules kasi guys pagdating sa tax bracket. Okay? Ganito po yan. For example, yung atin pong taxable or assessable income, kapag nag-fall yan sa isang tax bracket, kapag may nauuna pa po na tax bracket guys, kailangan pa pong i-calculate yon, di ba? O, para mas simple natin, para mas maintindihan nyo. So, itong fixed amount na to, na nasa third bracket natin, nanggaling po yan sa second bracket. Okay? Kasi sabi ko nga, kapag na-fall or nag-fall po sa isang tax bracket yung taxable income natin, basta may nauunang bracket dyan, kailangan siyang i-calculate po. So, yung fixed amount na nandito sa third bracket natin, nanggaling yan sa second bracket. So, paano yung trainer? Ganito yan, guys. So, ang ginawa po natin dito guys, yung last amount ng second bracket na 45,000 Australian dollar, sinubtract natin yan dun sa starting amount ng second bracket natin na 18,200 Australian dollar po. So, ang nakuha nating total ay 26,800 Australian dollar din naman po. Okay, ngayon, di ba sa second bracket natin guys, may 16% na tax rate pa yan. So, itong nakuha nating total, imo-multiply pa natin yan dito sa tax rate. So, 26,800 Australian dollar times yung 16% na tax rate po natin. So, ang nakuha nating total guys ay 4,288 Australian dollar. Nakita nyo? Ayan. So, nanggaling po sa second bracket yung nandito na fixed amount sa third bracket. Okay? O, pero wait lang. Kasi, di ba nga, yung taxable income natin, pasok nga siya sa third bracket po. So, ibig sabihin nun, kailangan din natin i-calculate po yung third bracket. So, ulitin ko lang muna. So, first bracket nga natin, wala pang tax rate yan. Sa second bracket, dyan naman nanggaling yung fixed amount na nasa third bracket po. So, ngayon, paano natin i-calculate yung third bracket po? So, dito guys, kung mapapansin nyo, sa third bracket natin, hindi pa po naabot nung accessible income natin yung last amount
ng third bracket, 'di ba? So, ang gagawin natin, yung atin pong assessable income na 60,000 Australian dollar, iso-subtract natin siya dun sa starting amount ng third bracket na 45,000 Australian dollar. So, ang makukuha nating total guys ay 15,000 Australian dollar din naman po. Okay? Now, since dito po sa third bracket guys, di ba meron pa po yung 30% na tax rate? So, itong nakuha nating total, i-multiply natin yan dito sa tax rate po. So, 15,000 Australian dollar times yung 30% na tax rate naman po natin. So, ang makukuha nating total ay 4,500 Australian dollar din naman po. So, yan po yung nakuha nating total sa sa third bracket naman po natin. Pero ngayon, ang gagawin na natin guys, pag-a-addin na natin yung fixed amount tsaka yung nakuha nating total po. So, 4,288 Australian dollar plus yung 4,500 Australian dollar na nakuha nating total, ang makukuha nating tax payable po ay 8,788 Australian dollar din naman po. So, dun po sa atin pong assessable income na 60,000 Australian dollar, ang nakuha nating tax payable po ay 8,788 Australian dollar din naman po. Okay? Oh, pero hindi pa tapos yan. Kasi dito sa Australia, meron pa silang Medicare levy. Okay? Meron pa silang Medicare levy. Ano yung Medicare levy po? Yan yung tax, guys, that help fund Australia's public healthcare system known as yung kanilang Medicare. Yan kasi nagpro-provide ng essential medical services and hospital care sa mga Australian resident at low or no cost naman po. So, ang Medicare nila guys, diretso pong ina-apply yung percentage niyan sa taxable income ng individual po natin. So, dito po ang Medicare levy kasi nila 2% ng taxable income. So, diretso natin siyang i-apply guys. So, taxable income na 60,000 Australian dollar times yung 2% na Medicare levy. So, makukuha natin dito guys ay 1,200 Australian dollar po. So, yan na po yung total para sa Medicare levy guys. Ngayon, ang gagawin na natin pag-a-addin natin yung nakuha natin sa tax bracket at itong para sa Medicare levy naman po. So, 8,788 Australian dollar plus yung nakuha natin sa Medicare levy na 1,200 Australian dollar po. So, ang makukuha nating total tax payable ay 9,988 Australian dollar din naman po. So, yan guys. Yung pagdating po dito po sa Australia. So, ganyan po i-calculate yung income tax dito sa Australia, guys. Now, dito sa Australia, gumagamit po sila dito guys ng NAT 2541 sa pag-file po ng kanilang income tax naman po. So, ganyan po i-calculate po yung income tax dito po sa Australia. Nakita nyo? Okay. Basta guys, ito lang yung tatandaan nyo pag magka-calculate kayo ng income tax. Okay? Dito po, kapag nag-fall po yung taxable income sa isang tax bracket po. Basta may nauuna pa doon na tax bracket, kailangan po i-calculate 'yon para makuha natin yung tamang total doon sa bracket kung saan po pasok yung taxable income natin. Okay? O sige. So, naintindihan ba? Yung pagdating naman sa pag-calculate natin ng income tax dito po sa Australia, sige, heart reaction nga or thumbs up kung nagkaintindihan naman po tayo. Sige, heart reaction, thumbs up naman guys. Very good. Ayan, wag nyo lang kakalimutan yung rules. Okay, good. Oh, guys, yan po sa Australia pa lang yan. Ngayon naman, tignan naman natin yung difference ng income tax sa Canada. Siyempre sa Canada din tayo para makita nyo yung difference pagdating din po dito po sa Canada. Now, dito po sa Canada, kapareho lang din naman siya sa Australia pagdating sa kanilang income tax system na kung saan progressive din yung kanilang tax system po. Ibig sabihin nun, the more you earn, the higher yung tax rate na kailangan mong bayaran. Okay? Pero po, dito kasi sa Canada, ang pinagkaiba niyan sa Australia, for income tax,
dalawa yung kumokolekta dito sa Canada, yung kanilang federal government at yung provincial government nila. Now, para mas maintindihan nyo, dito sa Canada guys, hiwalay kasing kinakalculate yung para sa federal tax nila and hiwalay din pong kinakalculate yung para sa kanilang provincial tax. Okay? Now, pag nakuha na natin yung tamang total for federal tax at nakuha na rin natin yung tamang total for provincial tax, tsaka po natin yan pagkukumbainin together para makuha po yung total tax liability ng individual po natin. Okay? Now, para po mas maintindihan nyo, here is the example. Ito po yung federal income tax rate po ng mga residente dito sa Canada ngayong 2026 guys. Okay? O, itong nasa screen po natin, annual ito. Ulitin ko, itong nasa screen po natin, annual po ito guys. Okay. Now, sa first bracket po dito guys, kapag yung individual dito kumita up to 58,523 Canadian dollar po. Sa first bracket pa lang guys, meron na po silang 14% na tax rate. Next, sa pangalawang bracket naman po, kapag yung individual naman dito kumita na ng mas mataas sa 58,523 Canadian dollar po na umabot pa hanggang 117,045 Canadian dollar. Sa second bracket kasi natin, meron na yung 20.5% na tax rate din naman po. Okay, next. Sa third bracket naman po natin, kapag yung individual naman po natin dito guys, kumita na ng mas mataas sa 117,045 Canadian dollar po, na umaabot pa hanggang 181,440 Canadian dollar. Sa third bracket naman po natin, meron na po yung 26% na tax rate din naman po. Next, sa fourth bracket naman, kapag yung individual naman dito guys, kumita na po ng mas mataas sa 181,440 Canadian dollar po na umaabot pa hanggang 258,482 Canadian dollar po sa fourth bracket, meron na kasi yung 29% na tax rate din naman po. Okay? Now, sa last bracket naman natin, kapag yung individual naman natin dito guys, kumita na ng mas mataas sa 258,000 basta mas mataas na po sa 258,482 Canadian dollar po. Sa fifth bracket natin guys, meron na yung 33% na tax rate din naman po. Okay? Ayan. Kaya naman guys, dito po, syempre, same rules, na bago po natin ma-apply yung tax bracket, dito po, bago natin ma-apply guys yung tax bracket, dun sa taxable income ng individual natin, kailangan muna natin matanggal yung mga deduction. Okay? Ayan. Pero yan po yung para sa federal income tax. Ngayon, dito naman tayo sa provincial or territorial income tax rate po. So, iba din po yung mga tax rate dito, trainer. Yes. So, para po aware kayo, dito kasi sa Canada, each province or territory, kasi meron po ditong iba't ibang province, iba't ibang territory po. So, each province or territory po dito sa Canada, meron po sila kanya-kanyang provincial tax rate. So, magkakaiba yung tax rate nila depende kung nasa ang province yung individual po natin. Okay, pero yung gagamitin natin for our example for today is dito po sa Ontario. Okay? So, dito tayo sa Ontario. Sa Ontario, guys, ito yung kanilang 2026 tax rate po. So, kapag yung individual dito, guys, kumita na up to, first bracket to, guys, up to 51,446 Canadian dollar po. Sa first bracket pa lang, meron na po yung 5.5% na tax rate din naman po. Now, sa pangalawang bracket din naman guys, kapag yung individual naman po dito, kumita na ng mas mataas sa 51,446 Canadian dollar po na umabot pa hanggang 102,894 Canadian dollar po. Sa second bracket naman po guys, meron na yung 9.15% na tax rate din naman guys. Now, sa pangatlong bracket naman po natin guys, kapag yung individual naman po dito, kumita na ng mas mataas sa
894 Canadian dollar po na umabot pa hanggang 150,000 Canadian dollar po. Sa third bracket kasi natin, meron na yung 11.16% na tax rate din naman po. Now, sa fourth bracket naman po natin guys, kapag yung individual naman po dito guys, kumita na ng mas mataas sa 150,000 Canadian dollar, na umabot pa hanggang 220,000 Canadian dollar po. Sa fourth bracket naman natin guys, meron na yung 12.16% na tax rate din naman guys. And panghuli, basta mas mataas na po sa 220,000 Canadian dollar yung kanilang kinikita, sa fifth bracket naman po, meron na yung 13.16% na tax rate din naman po. Okay? So, yun po yung para naman sa provincial tax rate natin dito sa Ontario po. Okay, ngayon, trainer, paano naman natin i-calculate yung income tax dito sa Canada? So, syempre, kailangan muna natin i-determine or alamin kung magkano yung total income ng individual natin. So, let's just say guys na yung individual natin kumita siya ng total of 60,000 Canadian dollar po. So, saan yan galing, trainer? Sabihin na lang natin guys na yung 55,000 Canadian dollar nanggaling sa sinahod niya sa trabaho, and then yung 5,000 Canadian dollar nanggaling naman po sa mga investment. Okay. Ngayon, dito naman po sa mga kasama naman po natin guys, syempre, di ba, sabi ko nga, bago po natin ma-i-apply yung tax bracket, kailangan may apply muna natin yung mga deduction. So, trainer, ano ba yung mga sample po ng deduction na pwedeng ma-apply pagdating sa income dito sa Canada po? So, for example, meron sila dito guys yung contribution for RRSP, yan yung Registered Retirement Savings Plan. Childcare expenses, para yan dun sa mga may mga kids guys. Okay? Yun yung dues and charitable donation din naman po. Okay? So, let's just say, for example na lang guys, na yung individual natin, meron siyang deduction for RRSP contribution na 5,000 Canadian dollar. So, ibawas natin yan. So, 60,000 Canadian dollar minus yung contribution na 5,000 Canadian dollar po. Ang magiging total taxable income po natin ay 55,000 Canadian dollar din naman po. Okay? Tapos na tayong mag-apply ng deduction. Ngayon, pwede na tayong mag-apply ng tax bracket naman. So, umpisa natin dito sa federal tax, guys. Okay. Now, tatanungin ko nga ulit. Tignan natin kung nakikinig kayo. Guys, magkano nga ulit yung magkano nga ulit yung atin pong income tax after ng deduction? Sorry, magkano nga ulit yung taxable income natin after ng deduction po? Sige, chatbox. So, magkano nga ulit yung total taxable income natin after ng deduction? Ayan, very good. It's 55,000 Canadian dollar po. Okay, so kaya naman, sa tax bracket natin guys, for federal tax, saang bracket pasok yung atin pong taxable income? Okay, sige. So check natin yan. Very good. Pasok po sa first.
Sa first bracket, guys. Yes. Pasok po sa first bracket yung atin pong taxable income. Bakit naman? Kasi yung first bracket natin, guys, kapag yung individual po kumita na up to 58,523 Canadian dollar po. So, first bracket pa rin po natin, guys. Or sa first bracket, meron ngayong 14% na tax rate din naman po. Okay? Ayan. Okay, so for this one, so paano yung trainer, 'di ba? So pagdating po dito, since pasok siya sa first bracket po. So guys, kung mapapansin nyo, yung taxable income natin halos hindi niya pa naabot yung last amount ng first bracket po natin, 'di ba? So paano yung trainer? Ang gagawin natin guys, diretso na natin i-apply yung taxable income dito sa tax rate sa first bracket guys. So 55,000 Canadian dollar times yung 14% na tax rate po dito sa first bracket. So ang makukuha nating total ay 7,700 Canadian dollar po. Okay? So yan na po yung nakuha nating total dito po para sa federal tax guys. Yan na po yung pinaka-total niyan guys. 'Di ba? Okay, o tapos na tayo for federal tax po. Pero hindi pa tayo tapos dito sa provincial or territory tax naman, territorial tax naman, guys. Okay? Dito nga tayo sa Ontario naman. Ngayon naman, syempre i-calculate din natin to. Now, dito po sa Ontario, sa tax bracket dito, guys, saang bracket naman po pasok yung taxable income natin? Chatbox. Sige, saang bracket pasok yung atin pong taxable income naman dito sa for provincial tax naman po? Okay, so check ko kung tama. Ayan. So, sabi ng mga kasama natin, it's second bracket po. Which is, tama naman guys. Okay? Alright, ayan. Bakit? Kasi ang second bracket po natin, guys, kapag yung individual po natin dito, guys, kumita ng mas mataas sa 51,446 Canadian dollar na umabot pa hanggang 102,894 Canadian dollar po. Sa second bracket naman po natin, meron na po yung 9.15% na tax rate din naman po. Okay? So, ngayon, guys, ika-calculate na po natin yan. Okay? Ayan. So, dito po, kung mapapansin nyo guys, sa second bracket, kung mapapansin nyo, halos hindi pa naabot ng atin pong taxable income yung last amount ng second bracket po. So, anong gagawin natin dyan? Ang gagawin natin guys, yung taxable income natin na 55,000 Canadian dollar, isusubtract natin yan dun sa starting amount ng second bracket na 51,446 Canadian dollar po. So, ang makukuha nating total ay 3,554 Canadian dollar po. Pero wait, kasi di ba sa second bracket nga natin, meron pa yung 9.15% na tax rate. So, i-calculate pa natin yan. Pero, isabay na natin yung first bracket. O, kasi may rule tayo, basta may nauna pang bracket, kailangan kasama yan sa ika-calculate po. So, paano yung trainer? So, ang gagawin lang natin dito guys, sa first bracket, yung last amount na 51,446 Canadian dollar, imo-multiply na natin diretso dito po sa 5.5% na tax rate po. So, ang makukuha nating total dyan ay 2,598 Canadian dollar and 2 cents naman po. Okay?
Now, dito naman, yung nakuha nating total, i-multiply natin dito sa tax rate sa second bracket po. So, 3,554 Canadian dollar times yung 9.15% na tax rate. So, ang makuha nating total dito guys ay 325 Canadian dollar and 19 cents naman po. Now, yung nakuha nating total po sa first bracket at saka sa second bracket, i-combine na natin together, guys. Okay? So, 2,598 Canadian dollar and 2 cents plus 325 Canadian dollar and 19 cents po. So, ang makukuha nating total dito, guys, ay 2,923 Canadian dollar and 21 cents naman po. So, yan naman po yung para sa provincial or territorial tax naman po. Okay? Ayan. Now, since nakalculate na natin yung para sa provincial tax, pagko-combine na natin together guys, yung nakalculate natin for federal tax at dito sa provincial tax po. So, federal tax na 7,700 Canadian dollar plus yung provincial tax natin na 2,923 Canadian dollar and 21 cents. So, ang makukuha nating total dito guys ay 10,623 Canadian dollar and 21 cents naman po. Okay? So, yan naman po yung total for, dito guys, yan naman po yung total po na taxable income or tax, yung atin pong tax liability nung individual naman natin guys. Okay? Ayan. Now, trainer, ba't ganun? Bakit dalawa po yung taxes dito sa Canada? Kasi guys, isa sa dahilan, they are dividing yung tax responsibilities po. So, ang Canadian government kasi, dinivide nila yung kanilang responsibility of taxation between federal and provincial or territorial government to ensure that each level of government can fund its own set of programs and services din naman po. Okay? And isa pa sa dahilan guys, different jurisdiction, different needs din naman po. So yung iba't ibang province and territory kasi dito guys, meron silang iba't ibang needs. Kaya naman, nagsiset sila ng kanya-kanyang tax rate po nila. Depende sa pag-deliver nila ng services. Kasi dito po sa Canada, yung iba't ibang mga province dito, iba-iba po yung cost of healthcare nila, iba-iba yung cost of education, iba-iba din po yung public services po, kaya iba-iba yung kanilang tax rate din naman. Okay? Now, dito sa Canada, guys, yung mga Canadian po, meron silang iba't ibang ginagamit na method sa pag-file ng kanilang taxes. Like una, for online. So for this one is for NetFile guys. Ito yung gumagamit sila ng certified tax software like TurboTax, Simple Tax, UFile, and ito po yung fastest and most common method na ginagamit po dito po sa Canada. Okay? And for paper filing naman, ito po yung guys, dito po ginagamit nila guys is downloadable siya from the CRA website. Ito yung fini-fill outan nila and then mini-mail nila guys. Okay? So, syempre, for paper filing, mas matagal yung process nito kaysa dun sa online. And panghuli, isa pang method na ginagamit nila guys is by tax professionals. Ito yung kumukuha sila ng mga accountant or ng mga kagaya yung mga VA guys na kung saan kayo magpe-prepare ng tax for them. Ayan, and magfa-file po on their behalf naman po. Okay? So, yan guys yung iba't ibang method naman na ginagamit naman po ng mga Canadian naman guys sa pag-file ng kanilang taxes naman po. Okay, guys, ganyan po natin i-calculate yung income tax naman sa Canada. Guys, naintindihan ba? Yung pag-calculate naman po ng income tax dito sa Canada. Sige, heart reaction or thumbs up kung nagkaintindihan naman tayo. Sige, heart reaction or thumbs up. Kung nagkaintindihan po tayo. Very good. Good job kung naintindihan naman po. So, since nagkaintindihan naman tayo dyan, guys, basta ito lang po yung wag niyo kakalimutan, guys, okay? Tatandaan nyo lang na dito po pagdating sa tax bracket, ayan, for income tax, mayroon po tayong rules. Basta kapag may naunang tax bracket kung saan nag-fall yung income tax na kinakalculate nyo, kailangan i-calculate din po yung naunang tax bracket po. Got it?
Ayan, and guys, para hindi na din ninyo tanungin ha, yung income tax po or kung paano i-calculate yung income tax sa Canada, kapareho lang din, kumbaga pagdating sa income tax sa US, pareho din guys na dalawa yung kumokolekta pagdating sa kanilang income tax. Okay? O, yan po yung pagdating sa income tax po. Pero hindi pa tayo tapos. Kasi syempre meron din silang sales tax. Pero umpisahan natin sa Australia naman muna. So, dito po sa Australia, meron sila ditong GST. Yung GST, dito po kasi sa Australia guys, meron silang standard na GST rate na 10% ng kanilang taxable value naman po. So, dito sa Australia, meron sila ditong GST-free item kasi may mga sila, may mga certain item din sila dito sa Australia like mga basic food, some medical services and education na exempted po from GST naman po. And for tax invoice guys, yung mga business lang na registered for GST, yung pwede pong mag-include ng GST sa price ng kanilang mga product naman. Okay. Now, dito po sa Australia, for sales tax. Okay? Let's have a quick activity for this one. Ayan, quick activity tayo. Ito po yung example lang natin ha. Example natin. So, let's just say for example, meron tayo ditong Vegemite. Okay? So, ang Vegemite po natin, ang original price ng product na to guys is 4 Australian dollar and 50 cents. Okay? Ngayon, 'di ba, sabi ko nga sa inyo kanina guys, dito po sa Canada, meron sila ditong GST na 10%. Ngayon, magkano po yung magiging total ng product po natin kapag dinagdag po natin yung GST na 10% dito po sa price ng product po natin guys? Sige, chat box. Sige, chat box. Kahit yung mga kakadating din, you can also share your answer. Magkano sa tingin nyo yung magiging total price ng product natin kapag dinagdag po natin? Ayan. Yung GST na 10% dito sa original price. Sige, send nyo sa chat box. Ayan, sige, check ko kung sino yung mga tapos na. Ayan, ang mga nag-share ng kanilang mga answer naman. Okay. Ayan. So, magkano yung total nyo, guys? So, dito, guys, ang share ng mga kasama natin is 4 Australian dollar and 95 cents naman daw.
Okay, very good. Good job kayo guys. Kasi ang 10% ng original price natin na 4 Australian dollar and 50 cents ay 45 cents naman po. So kaya naman, ang magiging total price ng product natin, including yung GST na 10%, ay 4 Australian dollar and 95 cents naman po. Very good. Okay, ngayon, ka-job. Ngayon naman dito tayo sa sa sales tax naman dito sa Canada, guys. Now, dito nyo makikita kung ano yung pinagkaiba din ng pagdating sa talaga, taxation. Ayan, sa taxation din naman po. So, pagdating sa sales tax naman dito sa Canada, well, dito kasi sa Canada, guys, ang iba't ibang mga province and territory dito, magkakaiba din yung sales tax rate nila. So, ibig sabihin nun, nakadepende, guys, kung nasa ang province yung product natin. Okay? Ayan. Pero dito sa Canada, meron din sila ditong GST na 5% na a-apply yan nationwide. Ibig sabihin sa buong Canada. Okay? Pero, bukod sa GST, dito kasi sa Canada guys, meron pa sila ditong PST. Ano yung PST? Yung PST, yan po yung provincial sales tax. So, ito guys, tax rate to, separate to from GST. And yung tax rate nito, nakadepende kung nasang province yung product natin. Okay? Now, bukod po sa PST, meron pa sila ditong guys, HST. Ano yung HST? Yan po yung tinatawag nating harmonized sales tax. Ang harmonized sales tax naman, pinag-combine niya na GST and PST, ginawang single tax. And some province yan yung ginagamit nila for sales tax naman po. Okay? So, yun naman po yung pagdating naman po sa taxation. Dito naman po sa Canada naman, guys. Okay? Sige. Ngayon, tignan na natin yung pinagkaiba naman po ng taxation dito po sa Canada. Okay? So, mag-quick activity tayo for this one. Example lang to. Now, for example, dito po sa Canada, meron tayong product here. Ito po yung maple syrup, guys. So, sabihin natin ang original price ng maple syrup natin is 5 Canadian dollar. Okay? Now, for example, sabihin natin yung product natin, nandito siya sa Alberta. Sa Alberta kasi dito sa Canada, ang gamit nila dyan for sales tax is yung GST na 5%. Now, kapag dinagdag natin yung GST na 5% dito sa original price natin, ang magiging total price ng product is 5 Canadian dollar and 25 cents. Ngayon, quick activity. So, for example, sabihin natin guys na yung product natin na maple syrup, napunta siya sa ibang province. And dun sa province na yon, ang gamit nila is HST na 12%. So, sa tingin nyo, magkano po ang magiging total price ng product po natin? Chat box. So, magkano sa tingin nyo ang magiging total price ng product natin kapag dinagdag natin yung HST na 12%?
Okay, let's see. Check natin guys yung mga sagot ko dito. So, magkano yung magiging total price ng product natin kapag tinagdag natin yung HST na 12%. Okay, so, sabi ng mga iba nating mga kasama ay wait lang, Canadian dollar and 6 cents, 60 cents. Okay, good. Meron naman 88 naman po. 88 cents, 85. Guys, ganito yan. Okay, para hindi kayo malito. Okay? Yung iba, para hindi kayo malito. Kapag ang product natin, guys, napunta siya sa ibang province, automatic na babalik po sa original price. Okay? So, ibig sabihin, hindi nyo dapat i-add yung amount sa Alberta at dito sa HST natin na 12%. Naintindihan? Okay? So, kapag napunta sa ibang province yung product natin, back to original price yan. So, kailangan i-calculate yan, original price plus yung HST natin na 12%. So, ayan. Hmm. No, hindi guys. Ano bang original price natin kanina? Magkano nga ulit yung original price ng product natin na maple syrup? It's 5 Canadian dollar, 'di ba? So, dapat 5 Canadian dollar times yung atin pong 12% na HST. So, dito guys, ang 12% ng original price natin ay 60 cents. So, dapat ang magiging total price ng product nyo is 5 Canadian dollar and 60 cents naman po. Naintindihan? Okay, very good. Good job pa rin guys sa mga nag-share nung kanilang and nag-participate sa activity natin. Very good. Okay? Pero, bigyan ko pa kayo ng example, guys. So, for example, sabihin naman natin yung product natin nasa Ontario naman. Sa Ontario naman, guys. Sa Ontario naman po, ang gamit nila dyan is HST na 13% naman po. So, yung HST 13% plus times dito po sa original price ng product natin. So, ang magiging total price ng product naman natin guys ay 5 Canadian dollar and 65 cents naman. Okay? So, yan lang yung tatandaan nyo. Ang pinagkaiba po sa Canada at sa Australia, pagdating sa sales tax nila, sa Canada kasi, iba-iba yung sales tax rate depende kung nasa ang province or territory yung product. Pero kung wala kayong idea pagdating sa mga sales tax rate ng mga province dito, ito guys, meron ako i-share sa inyo na map para makita nyo dito. Okay? Yung pagdating sa sample po, pagdating sa tax rate or sales tax rate dito po sa Canada. Ayan. So, tapos na tayo dito sa taxation din naman po. Ngayon guys, pag-usapan natin yung naman, yung mga small and medium enterprises sa mga bansa na to. So, share ko sa inyo yung mga key fact about sa mga small and medium enterprises sa mga bansa na to guys. Umpisahan natin dito sa Australia. Well, dito sa Australia, kapag ang business kasi dito guys, mas konti po sa 200 yung employee, yan po makukonsider na yan guys na isang small and medium enterprises. Okay? So, this category includes yung micro enterprises natin from 1 to 4 employees or yung mga small business po from 5 to 19 employees and medium-sized business from 20 to 199 employees naman po. Now, dito po ang mga small and medium enterprises dito, they play a crucial role pagdating sa kanilang economy po kasi halos 98% po ng mga businesses dito sa Australia guys, mga small and medium enterprises po. And nakapag-employ na sila ng 70% ng workforce and nakapag-generate na sila ng 500 billion of economic activity po. So halos 1/3 yan guys ng GDP ng Australia. Okay? And dito kasi guys, yung mga SMEs dito sa Australia nakapag-operate na sila across the wide range of industry, including yung retail, hospitality, construction, and professional services din naman po. Okay? Now, how about sa Canada? Well, share ko din sa inyo yung mga key fact about sa mga small and medium enterprises po dito sa Canada, guys. Well, as of December 2022, there were 1.22 million employer businesses na po dito sa Canada, guys. And halos 97.8% yan, mga small business. 1.9% yan, guys, mga medium-sized business po. And 0.3% yan, mga large business naman po. So, dito kasi sa Canada, guys,
Yung mga small business dito, yun yung meron pong 1 to 99 paid employees po. And yung mga medium-sized business naman dito, yun yung meron pong 100 to 499 paid employees naman po. And out of 48,325 Canadian establishment po na nakapag-export na ng goods in 2020, ang vast majority niyan guys, kasi halos 97.5% yan, mga small and medium enterprises po. 'Di ba? So, how about sa US trainer? Marami din po bang mga SMEs dyan? Marami guys. 'Di ba? Kasi halos 99% ng mga business sa US, mga small and medium enterprises po. And halos 85% ng mga small and medium enterprises po dito po sa US guys is gumagamit ng QuickBooks pagdating sa kanilang mga financial management needs. So, trainer, same lang din ba sa ibang mga bansa? Is it always the case for other countries? Para masagot po yung tanong din natin dyan. Guys, eto po. Well, according kasi sa mga available data natin guys, a relatively small percentage po ng mga small and medium enterprises sa Australia gumagamit ng QuickBooks. So with estimate basing at around 1.22% of the total small business market po in the country. So, hindi ganun karami, pero at least may konti po na gumagamit ng QuickBooks, no? And according din sa mga available data natin guys, approximately 5% ng mga Canadian small and medium enterprises po reported din po na gumagamit po ng QuickBooks. So, hindi ganun karami pero at least may ilan, 'di ba? So, paano yung trainer kung konti lang yung gumagamit po ng QuickBooks dito sa mga bansa na to? So, paano namin may offer yung service po namin? Well, pwede nyo naman guys, huwag kayong mag-alala kasi pwede nyo naman may offer yung bookkeeping service nyo dito po sa Australia and Canada with the help of Zero. Ano yung Zero Trainer? Guys, bago kayo share yan, tanongin ko muna kayo. Guys, meron na ba kayong knowledge about Zero? Sige, pa-heart reaction nga para dun sa mga kasama natin na may mga knowledge na about Zero po. And then, kung wala pa kayong knowledge about Zero, pa-sad reaction naman po si Trainer. Okay? Walang iiyak. Sad reaction lang. Okay? Kung narinig nyo na before, ang zero naman guys, pero hindi pa kayo masyadong familiar kung para saan po ba ang zero, pa-sad reaction na lang din po si trainer. Thank you so much sa mga nag-share. Walang iiyak. Walang iiyak guys. Okay? Pero trainer, para saan ba ang zero guys? Ang Xero, ito po kasi yung accounting software na ginagamit ng mga Australian at Canadian client natin pagdating sa kanilang mga business. Pero hindi lang yan. Kasi guys, ang Xero, ito din yung ginagamit natin ng mga virtual assistant para ma-assist po yung mga client po natin pagdating sa kanilang mga business po. Trainer, kahit yan yung ginagamit ng mga Australian at saka mga Canadian client natin, wala pa kaming masyadong idea or knowledge about Xero po. Sige, that's okay. I-share ko sa inyo yung knowledge ko about zero, guys. Okay? So, ano nga po ulit ang zero? Sa mga hindi nakakaalam, guys, ang zero, ito po, cloud-based accounting software po ito. Okay? And ito po kasi, dinesign to guys para sa mga small and medium-sized business. Now, ang kagandahan nitong software na to, mas mapapadali kasi yung financial management nyo guys. Kasi ang Zero, nag-offer po to ng mga tools. So, pwede nyo siyang magamit for bookkeeping, invoicing, payroll, at marami pang iba. So, ang kagandahan nitong software na to guys, online po siya. Ibig sabihin, accessible siya. Pwede nyo siyang magamit anytime, anywhere, as long as you have internet connection and you have your equipment. Now, bukod pa dyan, ang kagandahan ng Zero natin guys, according kasi sa mga available data natin guys, approximately halos 47% ng mga small and medium enterprises po sa Australia reported na gumagamit ng Zero. Okay? Kasi guys, ako na magsasabi sa inyo, marami kasi kayong pwedeng magawang trabaho gamit tong software na to. And hindi lang yan. Kasi according din po sa mga available data natin, while an exact percentage is not readily available, a significant portion po ng mga Canadian small and medium enterprises reported din po na gumagamit po ng Zero.
Okay, trainer, kahit yun yung ginagamit ng mga client natin, wala pa nga kaming masyadong knowledge about zero po. Okay, o sige, huwag kayong mag-alala. I-share ko sa inyo yung knowledge ko about zero po. Sige, share ko yung key features po nitong software na to. Okay? So, ang zero kasi, pwede nyo po itong magamit for invoicing. So, yes, dito po pwede na kayong makapag-create, makapag-track, and makapag-send ng mga professional invoices po. And hindi lang yan. Kasi ang kaganda ng Zero natin, pwede na rin kayo ditong mag-accept ng mga online payment to get paid faster din naman po. And hindi lang yan. Kasi dito po sa Zero, pwede nyo na din tong magamit for bank reconciliation. Ibig sabihin nun, dito po pwede nyo nang mo-connect yung mga debit, credit card account ng mga client po ninyo. And you can automatically match na po yung transaction para makapag-save kayo ng time pero ma-improve pa rin yung accuracy. And hindi lang yan. Kasi dito guys, pwede nyo na din tong magamit for expense tracking. So, dito, pwede na kayong makapag-record dito. Pwede nang makapag-manage ng mga business expenses easily. Kasi nakakategorize na po yung spending for better financial insight po. And hindi lang yan. Kasi kasama pa sa key features nito guys, pwede nyo na din tong magamit for payroll management. Yes, tama yung narinig nyo guys. Meron pong payroll feature ang Zero. Ibig sabihin nun, dito guys, pwede na kayong makapag-handle ng employee pay, taxes and compliance naman po. Ibig sabihin yan, pwede nyo na din pong mamanage yung leave and timesheet ng mga employee ng client po natin. And hindi lang yan, kasi pwede nyo na din tong magamit for inventory management po. So, ang kagandahan kasi nito, dito guys, pwede na kayo makapag-track ng stock level and cost in real time po. And you can also get insight na po into product performance po. At hindi lang yan. Kasi kasama pa sa key feature nito guys, pwede nyo na rin pong magamit ang Zero for financial reporting. So, ang kagandahan kasi nitong software na to, pwede na rin kayo makapag-generate dito ng mga report gaya ng profit and loss, balance sheet and cash flow. And pwede nyo na din po ma-view real-time yung mga financial data to make informed decisions po. At syempre, hindi lang yan. Kasi pwede nyo na din pong gamitin ng Zero for third-party integration po. So, ang kagandahan kasi nitong software na to, pwede nyo na po siyang ma-integrate with 1,000 plus apps, including yung mga CRM tools po natin, e-commerce platform, and payment processors po. So, yan guys, yung mga key features nitong software din naman po natin. Oh, pero bago tayo mag-proceed sa next slide natin guys, tanungin ko muna kayo. Oh guys, ah natatandaan niyo pa ba yung yung na-receive niyo na 1,000 na gift certificate from Clairvoyance nung first week ng training niyo? Yes or no sa chat box natin. Guys, ang tanong ko, sa mga nandito po, natatandaan niyo pa ba yung 1,000 na gift certificate na na-receive ninyo nung first week ng training nyo? Di na? Yes daw, natatandaan naman. Kung hindi nyo na natatandaan, wait lang. Guys, kung hindi nyo na natatandaan, kung naka-receive kayo ng gift certificate from Clairvoyance, ito po. Meron akong sinend sa chat box natin na name. Yan yung list ng mga name kung sino po yung mga nakatanggap ng gift certificate from Clairvoyance po. Kasi guys, yung gift certificate nyo na yan, pwede nyo na po siyang magamit today. Kasi ang Clairvoyance po ngayong araw, meron pong i-offer na panibagong training scholarship para sa amin pong online bookkeeping training using Zero. So, trainer, ano yung mga benefit kapag kami po naging scholar ulit at naka-join dito sa training natin for Zero? Marami guys. Kaya naman, kung interested kayong malaman kung ano yung mga benefit po, isa-isayin po natin. So, makinig. So, kapag kayo kasi guys naka-join ulit sa training po namin at naging scholar ulit para sa training natin for Zero, makakatanggap po kayo ng 1 linggo na virtual training po. So, 2 hours yan per training session mula Monday hanggang Friday yung magiging training nyo. Now, ang kagandahan ng training, meron po yung pang umaga,
may panghapon, may panggabi. So, trainer, ano yung mga pag-aaralan dito? So, umpisa pa lang ng training nyo, i-introduce na sa inyo guys yung software natin na Zero. Okay? Para dito pa lang, mapag-aralan nyo na po yung account setting po. And hindi lang yan. Kasi dito guys, papracticing nyo na rin po ang Zero na software natin sa paggawa ng chart of account, pag-create ng invoice, pag-manage ng inventory, pag-process ng payroll, at mapag-aaralan nyo na din po ang budgeting, expense tracking, and management po. So, dito guys, magkakaroon na kayo ng hands-on training sa paggamit ng Zero para matutunan nyo na din po kung paano yan i-navigate at paano ba yan gamitin sa paggawa po ng iba't ibang transaction po. And hindi lang yan, kasi since panibagong training to guys, may matatanggap pa kayong panibagong training certificate for Zero din naman po. Pero guys, matatanggap nyo tong training certificate na to after ng inyong training for Zero. At syempre, may matatanggap pa kayong training materials na naglalaman po ng ebooks and audio-video files ng lahat ng mga mapag-aaralan po ninyo. Okay? So, yan po ang lahat ng benefit guys kapag kayo naging scholar ulit at naka-join sa training natin for Zero. So, ulitin ko lang, 1 week po yan na virtual training, 2 hours pa rin siya na online training. And since panibagong training to guys, may matatanggap din kayong panibagong training e-certificate for Zero and training materials na naglalaman po ng ebooks and audio-video files naman po. So, yan po ang lahat ng benefit guys. Ngayon, i-share ko ng good news guys. So, ang good news kasi ni trainer, kapag kayo po naging scholar ulit namin guys, naka-join kayo dito sa training po namin for Zero. Well, originally kasi, sa amin pong online bookkeeping training using Zero, makinig na muna. Meron po kasi yung enrollment fee na 4,000 pesos. At meron din po yung miscellaneous fee para makover po yung ebooks, audio-video files, and training certificate nyo. That is 3,500 pesos po. Pero wait, kasi good news nga, di ba? Kasi guys, kapag kayo naging scholar ulit, naka-join sa training po namin, sasagutin na kasi ng clairvoyance ang inyo pong enrollment fee. And hindi lang yan kasi kapag naging scholar ulit namin kayo guys, sasagutin na rin po ulit ng clairvoyance, pati yung kalahati ng miscellaneous fee ninyo. So, ibig sabihin po niyan, bilang scholar namin guys, ang babayaran nyo na lang po para sa training ay 1,750 na lang. Okay? Pero wait. Di pa tayo tapos. Kasi nga, di ba guys, meron nga kayong natanggap na gift certificate from Clairvoyance, tama? So, kapag ginamit nyo itong 1,000 na gift certificate na to guys, ang iisipin nyo na lang para maka-join sa training, 750 pesos na lang guys. At ang kagandahan po niyan, ang training kasi natin for Zero, ang start po niyan Monday next week na. Okay? So, kaya naman, para dun sa mga interested pong mag-apply para sa scholarship natin guys, may dalawang step kayong kailangan gawin. So, para sa first step, pumunta na dito sa chat box po natin. Kasi ang first step natin, type your full name with the word scholarship dito sa chat box natin guys. Para ma-confirm ko po kung sino-sino yung mga interested pong mag-apply. Okay, so dito nga po guys, kaya nung mga nagtatanong naman, trainer, wala yung name ko dun sa list ng mga nakatanggap na gift certificate pero gusto ko pong mag-apply para sa scholarship guys. Kung hindi nyo nakita yung name nyo, pwede kayong mag-send muna ng application nyo today. Tapos mamaya, kapag natapos yung training po natin, pwede kayong mag-send ng message sa email ng Clairvoyance. Tapos ipa-confirm nyo yung about sa gift certificate kung naka-receive ba kayo ng first week ng inyong training. Okay? Now, trainer, ano po yung pinagkaiba ng QuickBooks at saka ng Zero? Guys, ang QuickBooks, may mga features kasi yan na hindi po available sa Zero. Okay? Now, ang Zero naman po natin, may mga features din yan guys na hindi po available sa QuickBooks naman po. Pero ito yung pinaka-pinagkaiba nila guys. Kapag gusto nyo pong mag-offer ng service sa mga American client po natin, ang ginagamit nilang software, QuickBooks. Okay? Ngayon,
Kapag ang gusto niyo naman po guys, ayan, makapag-offer ng service din po sa mga Australian and Canadian client po natin, ang ginagamit naman po nilang software, Zero naman po. Okay? Yan po yung isang pinagkaiba ng dalawang software po na ito, guys. So, kung gusto niyo pong makapag-offer ng service sa mga American client natin, QuickBooks yung atin pong gagamitin. And kung gusto niyo pong makapag-offer ng service sa mga Australian, pati sa mga Canadian client natin, Zero ang gagamitin po. Naintindihan? Okay. Now, para dun sa mga kasama naman natin, trainer. User-friendly din po ba ang atin pong alin po sa dalawa yung software ang user-friendly? Okay, well, since na ano nyo naman ng QuickBooks, I can say QuickBooks din guys. Ayan. Ayan, pero huwag kayong mag-alala guys kasi yung trainer naman na mga kasama nyo sa training po for Zero is i-guide naman kayo para matutunan nyo kung paano po i-navigate yung software po natin. O guys, dun sa mga nagtatanong nga, guys, kapag kayo nga po is meron pong natanggap na gift certificate from Clairvoyance, bilang scholar po namin pag naging scholar po ulit namin kayo, ang babayaran nyo na lang po sa training 1,750. Ngayon, kung meron po kayong gift certificate from Clairvoyance, pwede nyo pong gamitin yan. So, ang iisipin nyo na lang para maka-join kayo sa training for Zero, 750 na lang po. Naintindihan? Okay. Yan po yung first step pa lang natin yan. May mga nakita na ako nakagawa ng first step. Kimberlyn. Okay. Sige, Miss Kimberly, pwede mong ipaano na lang din yan. Wag kayong pagdating sa atin pong ano. Okay? Oo, ipa-confirm nyo na lang yan kasi i-confirm din naman yung mga details ng mga pangalan nyo guys kasi ilalagay din yan sa sa mga certification nyo after ng mga training. So, pwede mo i-confirm din yan sa management namin sa email. Pwede ka mag-send ng email, Miss Kimberly. Okay? Sige. Ngayon, lahat ng mga nag-submit na ng kanilang scholarship application form, second step na tayo para makumpleto na yung application nyo, guys. Ang second step po natin, fill outan nyo, tapos isubmit yung scholarship application form nyo, guys. Sige, balik sa chat box. Lahat ng mga nag-submit na, or lahat guys, ng mga nag-type na ng name nila dito sa chat box natin, balik kayo sa chat box. Kasi sinend ko na sa chat box natin yung link para sa inyong scholarship application form. Ayan, so click nyo yung link po natin. Fill outan nyo po yung needed na information yan, tapos isubmit nyo guys. Si Miss Faith, Miss Maria Faith, at saka si Leslie, umabol na din. Sige, gawin nyo na yung second step guys para makompleto na yung application nyo. And once you're good, kapag nakapag-submit na ng form, balik kayo dito sa chat box natin, tapos patype na lang ako ng word na done para ma-confirm ko kung sino-sino na rin yung mga tapos ng mag-submit ng application form nila. Okay? Now, yung may mga, sabi ko nga guys, yung may mga problema pagdating sa kanilang sa kanilang gift certificate, kung wala yung name niyo dun sa list, pwede kayo mag-send po ng message sa email po ng Clairvoyance para ma-assist kayo. Okay? Ayan. Pero may mga nakita na ako nagdan. Guys, wait lang. Yung mga nagdan nating mga kasama, may tanong pala ako sa inyo. Miss Marie, after na ata yan ng after na po ng inyong training po. Baka Friday or Saturday siya ma-upload po. Mhm. Miss Josephine, ang start itong training natin next week na mismo. Okay? Ang start ng training natin for Zero po, next week, Monday. Okay. Guys, wait lang. May mga nagdaan na, marami nang nagdaan. Yung mga nauna nang nakapagdaan, guys, may tanong ako. Sa training nyo pala for Zero, magpapa-change ba kayo ng schedule? Or same schedule kayo? Pa-confirm nga sa chat box. Yung mga nagdaan, yung mga naunang nagdaan ha, ayan, yung mga nagdaan pa lang po. Guys, para sa training nyo for Zero, magpapa-change ba kayo ng schedule or same schedule kayo para sa training nyo for Zero next week? Same schedule? Mm, wala na Miss Josephine. Same schedule din po. Same schedule din. Okay, same schedule din. Yung mga kasama natin. Yung mga nauna, sabi nila same schedule sila. Yung mga nahuli na mga kasama natin, sige, magdan na lang din kayo kapag okay na yung second step nyo. And yung mga kasama nyo guys today, sabi nila same schedule sila.
para sa training din naman po. For this one, Miss Faith, para sa training natin, since zero training lang ito, so isang certification lang po for zero. Zero software naman po. Mhm. Ayan, same schedule naman. Miss Francia, well, pagdating po dito, pwede mo naman sige, pagdating sa atin pong gift certificate naman, pwede mo din pong magamit yan po. Pagdating sa iba din naman po. Pero pagdating po dito, check mo na lang yung email mo. Meron po doon yung mismong gift certificate. Pwede nyo may details din po pagdating sa atin pong gift certificate naman. Mhm. Okay. Guys, yung may mga tanong regarding po dun sa payment naman, kung hanggang kailan po pwedeng mag-secure ng slot, wait niyo yung call ng registrar na lang natin ha. Sila na lang po yung mag-explain din po sa inyo. Okay? Okay. Sige, Miss Josephine. Sige, dear. Okay. Now, guys, habang hinintay natin yung iba, yung mga nahuhuli, mag-ano na lang kayo, mag-confirm na lang din kayo sa chat box later kapag okay na yung second step nyo, ha? Sige. Pero yung mga kasama natin, since most of you guys, ang sabi nyo naman is same schedule kayo. So for sure talaga to guys. Nasa training nyo for zero kayo din, yung magkakasama po. Sige, sige po Miss Rosalie. Okay? So kayo din po ay for sure kayo din guys ang magkakasama sa inyong training po next week kung magsi-same schedule kayo. Pero kung meron po dyan, magpapapalit ng schedule guys. Meron nga tayong pang umaga, pang hapon, and pang gabi. Okay? Kung may mga magtatanong and magko-confirm for other schedule, i-send nyo na lang yung email nyo guys sa Clairvoyance or wait nyo yung call ng registrar natin. Hindi ko sure, Miss Madeline, kasi may mga iba't ibang oras tayo ng training po sa hapon. So, wait mo yung call ng registrar. Tapos, ask mo kung ano yung mga specific time sa afternoon, okay? Sige. Now, lahat ng mga nag-apply, guys, ng kanila sa application natin 4-0, keep your line open na lang. Wait nyo po yung yung tawag ng register natin para sa application nyo, para sa scholarship natin, para sa training for zero naman po. Ayan, si Miss Madeline, same schedule din daw siya. Okay, sige. So, para dun sa mga kasama naman natin, guys, ito po, yung mga nagtatanong kung pwede na din nilang i-secure yung kanilang slot, pwede na din po, para sure nang makasama kayo sa training po natin sa zero, next week din naman po. Okay? Ayan. Pero syempre, advance congratulations sa mga makakasama po dito po sa atin pong training. Ulitin ko guys, ang start ng training natin for Zero Monday next week. Pero hindi pa tapos ang training natin guys. Bukas hanggang sa Friday pa yung training nyo. Sa Friday po, i-discuss ko sa inyo yung about sa training certificate nyo for QuickBooks. I-discuss ko na rin po yung about sa mga platform kung saan kayo pwedeng makapag-offer ng mga services. And di ba guys, meron din po yung nabanggit sa inyo, yung pagdating sa mga pwede yung matanggap na reward kapag na-employed kayo ng mga amin pong mga affiliate companies. Sa Friday ko lahat i-discuss at i-share po yan. Okay? So kaya naman wala pang mawawala bukas hanggang sa Friday pa tayo. Yes po, Miss Faith. Opo. Yes, dear. So kaya naman, bukas wala pang mawala hanggang sa Friday tayo, guys. And yung mga kasama po natin, ulitin ko, yung mga hindi po nakasabay today kasi pauwi pa lang kanina, may recording tayo. Pwede yung panoorin din po. Okay? Ayan. So, thank you so much sa mga nagtook nitong opportunity natin, guys. Siyempre, kita-kits tayo tomorrow. Hanggang Friday pa tayo. Goodbye. And thank you, everyone.